Naisipan ko nga na gumawa nitong biscoff cake kasi nakakatakam naman talaga yung itsura niya. So, ang base po ng cake na ginamit ko dito ay mocha chiffon at naglagay lang ako ng konting flavor aid dito sa whipped frosting. Mocha flavor aid nga po pala yung gamit ko at isa din to sa mga flavors ng flavor aid na napakasarap din talaga. Una ko na nga ginawa etong 5 inches na para sa cake display namin. At eto nga pong cake na to ay extra lang talaga sa mga na-bake ng assistant baker ko. At sabi ko, gagawin ko na lang siyang biscoff cake kasi kahapon nung pumunta ako ng Chefs and Bakers ay nakabili ako ng biscoff spread. Nagdadalawang isip pa nga po ko kung bibilhin ko ba to o hindi kasi medyo may kamahalan talaga itong biscoff spread. Pero since gusto ko din naman siyang itry matagal na ay bumili na ako since meron namang stock sa Chefs and Bakers. Kumuha nga lang ako ng konting amount at microwave ko po siya for 1 minute sa low heat. Medyo thick din po kasi yung consistency niya kaya kailangan talaga natin siyang i-microwave para ma-achieve yung ganitong drip. Para naman sa finishing touches ay naglagay din ako nitong lotus na biscuits. At hinati ko nga lang po sa dalawa etong isang biscuit kasi medyo mahal din talaga etong biscuit. Aside nga po sa 5 inches ay gumawa nga din ako nitong 8 inches. At eto nga lang po yung dalawang size na nagawa ko nung araw na to kasi eto lang yung mga extra sa na-bake ng assistant baker ko. Marami nga akong ibang bakers na nakikita na gumagawa talaga nitong biscoff cake kaya sabi ko itatry ko din siya. Although medyo mahal talaga yung ganitong cake ay thankfully meron naman akong market sa mga ganitong presyuhan. Ang swerte ko lang din po talaga kasi nakakaintindi talaga yung mga clients ko ng pricing namin. Tinry ko nga din po itong gawin sa ice cream namin at nagustuhan ko din naman yung lasa niya. Kaya sabi ko, I'll make this available next week at gagawin ko na lang siyang affordable since students naman yung market namin sa ice cream. Hindi ko nga din in-expect na magko-complement po siya sa ice cream kaya nasarapan talaga ako. Lately, medyo na-notice ko nga na medyo nagiging toxic yung baking community. Dati po kasi nung nagsa-start ako, hindi pa gaano karami yung bakers at lahat po talaga ng bakers ay halos magkakilala. Dati ay hindi din po ganito ka-toxic at nagsusuportahan lang talaga yung mga bakers. Kaya nakakalungkot lang talaga na medyo nagiging toxic na nga yung baking community. Ako po personally ay hindi talaga ako ganun ka palarant na tao. Yung parang konting problema lang na ikaw lang naman yung makakasolve, ipopost mo agad. Hindi po ako ganun kasi alam kong meron pong mga nakafollow sa akin at ayoko naman magbigay sila ng feedback na ganito yung attitude ko. Minsan po kasi napapalaki na lang yung issue kasi konting problema ay ipopost agad at marami rin namang nakikisawsaw sa social media. Kaya as much as possible ay pinapractice ko po talaga yung social media etiquette kasi mahirap po talaga na mag-post ng kahit ano. Especially kung meron po tayong pinopromote na brands, nakakahiya naman po sa mga brands if magpo-post tayo ng konting problema kasi nagre-reflect din sa kanila yon. But moving forward, sana ay hindi na po ganito ka-toxic yung baking community. And balik nga po tayo dito sa cake na ginagawa ko. So gumagawa na po ako dito ng customized cake at eto nga po ay vintage cake. Eto pong size niya ay 6x4 at choco moist nga po yung flavor niya. Nag-additional na lang si client kasi premium flavor po namin yung choco moist cake. Dalawang 2-tier cake nga yung ginawa namin nung araw na to at eto nga pong unang cake ay 7x5 bottom at 5x5 top. At syempre ang gamit ko po ditong icing ay walang iba kundi yung classic whippet ng Bakersfield. Yung bottom part nga po ng cake na to ay choco moist at yung top tier naman ay vanilla chiffon. Medyo rush na nga din in order ni client to at pumunta pa nga sila sa dati naming bahay para umorder. Pero nung nagka-shop nga kami ay nag-transfer din kami ng bahay kasi medyo malayo na yung bahay namin dito sa shop. So pinuntahan talaga kami nila dito sa shop para magpabook ng cake na to. At kahit medyo rush na nga nila in order to ay tinanggap ko yung order nila kasi pinuntahan talaga nila kami at sinadya pa dito sa shop. At simple lang din naman yung design kaya kayang-kaya pa talaga ihabol sa oras. Simula nga nang na-discover namin etong styrofoam na flowers ay eto na po yung ginagamit namin sa mga cakes namin. Napaka-elegante niya po kasing tingnan at hindi mo talaga malalaman na made of styrofoam siya. So etong ang cake na to ay para sa debut at naglagay lang ako ng number 80 na cake topper. Eto namang pangalawang cake ay blue pa rin yung kulay niya at nag-airbrush na nga lang ako dito kasi i-achieve namin etong royal blue na color. Eto naman ay para sa 50th birthday at maglalagay nga ako dito ng parang gold na drip. Tinunaw ko nga lang po yung white chocolate at naglagay nga lang ako ng yellow tsaka brown na food color. So eto nga po yung ni-request ni client na design at sabi niya ay blue and gold yung shade ng theme nila. Nag-request nga din si client na maglagay ako ng konting chocolates kaya binilhan ko nga netong Ferrero at saka gold coin. At saktong-sakto din naman na meron akong chocolate na merong balot netong parang royal blue. At nilagay ko nga din to sa cake kasi bumagay din naman siya. At eto na nga po yung finished look netong cake para sa 50th birthday.